Hey guys! Welcome to my channel. My name is CryptoZen and today tuturuan ko kayo kung paano bibili ng mga coins. Sa previous video kasi natin, tinuruan ko na kayo kung paano pondohan. Ngayon naman, turuan ko kayo kung paano mamili or kung paano bumili ng coins. Alright? Now, before ka bibili ng coin, kailangan mo munang i-analyze sa sarili mo kung bakit ka bibili. Bibili ka ba dahil nauuso? Bibili ka ba dahil sinabi ni coach? Or bibili ka dahil naniniwala ka sa project nito? Now, kapag na-analyze mo na yun, kapag buo na yung loob mo, next is kailangan mo nang i-search dito sa platform kung ano yung code ng coin na gusto mong bilhin. Now, for this example, ang gusto kong coin ay Ethereum. Yung Ethereum ay may code na ETH. Okay? Pero just in case na hindi nakalista dito yung coin na gusto mo, ang kailangan nyo gawin is pwede nyo namang i-search dito sa search box. Okay? Kapag na-click nyo yan, lalabas dyan yung mga different coins na available dito sa inyong platform. Okay? Again, let's go back with Ethereum. Now, itong malaking number na nakikita nyo dito, ito yung current price ni Ethereum. Okay? As of the moment, ang presyo niya ay around $2,266. Alright? Or katumbas ng 131,100 something pesos. Okay? Nakikita nyo rin yung presyo ni Ethereum dito. Right? Next, ang kailangan nyo gawin is i-click itong trade tab dito. Okay? Click natin. Make sure na nasa buy button kayo. Next is, ang pinaka-importante dito ay itong nandito sa baba. Click natin ito. Now, dalawa lang yung gusto kong tandaan nyo dito. Yung market order and yung TP and yung SL order. Simulan na muna natin sa market. Gagamitin natin ang market order kapag gusto nyong bilhin yung current price ni Ethereum. Okay? Again, yung current price ni Ethereum as of the moment ay $2,266. Gagamitin natin ang market order kung gusto nyong makapasok ng agad-agad sa trade. Now, dito sa baba, dito mo ilalagay ngayon yung amount ng money na gusto mong i-invest kay Ethereum. Okay? Pero take note, ito lang yung available budget natin as of the moment. Okay? So, yung ilalagay nyong amount dito, dapat sakto lang, okay, sa amount ng budget na meron kayo. Alright? For example, ang budget lang natin is $17. Now, let's say gusto kong bumili ng $17, okay? Ang pwede kong gawin is, pwede akong mag-type ng number na 17 dito, or pwede rin naman na i-drag natin itong button na ito and dito lalabas yung amount ng money. Let's say 100%. Ibig sabihin, buong budget mo, yan yung bibilhin mo. Pero let's say gusto mong half lang, 50% lang, pwede mo ring i-adjust yan. Okay? Depende na sa'yo, 25%, 100%, ikaw na yung bahala. Alright? So, let's say, gusto kong bumili ng half lang, 50% lang. Okay? Ibig sabihin, ito lang yung budget natin. Next na gagawin natin is i-click natin itong Buy Ethereum. Click natin. Nakalagay, order placed. Alright. Now, sir, nakabili na ako ng Ethereum. Paano ko ngayon malalaman kung saan na napunta yung Ethereum na nabili ko? Okay? Ang kailangan mong gawin is punta ka ngayon dito sa Asset tab. Okay? Click natin yan. Tapos, make sure na nakaklik ka dito sa Trading tab. Lahat ng bibilhin mong coin, mapupunta sa Trading tab. Okay? Click natin. And then, browse tayo dito sa baba. Okay? Nandito na ngayon yung Ethereum. Alright? Nakalagay na siya ngayon sa inyong trading wallet. Gets nyo ba? Kapag gusto nyong tingnan kung nasaan na yung mga coin na binili nyo, okay, ulitin natin, ang kailangan nyong puntahan is yung asset, tapos i-click nyo yung trading tab. Now, balik tayo. Okay, balik tayo sa main page and balik tayo kay Ethereum. Now, i-explain naman natin ngayon yung pangalawang order na sinabi kong tandaan nyo kanina, yung TP and yung SL. Okay, ulitin natin. Plano nating bumili ng Ethereum. Okay, so click natin yung trade. Make sure na nasa buy kayo and then click nyo lang ito. Now, ipapaliwanag naman natin itong TP and SL order. Ang TP and ang SL order ay gagamitin mo kapag gusto mong bumili ng mas mababa or ng mas mataas compared sa current price ng coin na gagamitin mo. Okay? Let's say ang presyo ngayon ni Ethereum is $2,277. Okay? And gusto mong bilhin ng mas mababang presyo. Okay?
ayaw mo ng current price ni Ethereum kasi maybe iniisip mo na baka mas bababa pa yung price ni Ethereum, okay? Kailangan mong gawin is i-identify mo ngayon yung presyo na gusto mo, okay? Now sir, paano ko malalaman? Okay? Again, pwede mong malaman dito yung current price ni Ethereum or pwede mo ring silipin sa chart. Okay? Dito tayo titingin ng chart. Ito ngayon yung current price. Okay? Let's say tingin mong bababa pa yung presyo ni Ethereum at around here, 2,000 something, no? Kailangan mong gawin ngayon is pwede mong i-press itong trade button na to. Okay? Babalik yan dito and let's say ang trigger price mo is 2,000. Ayan. Ito yung target price mo. And same process, iset mo rin yung budget mo. Magkano ba yung perang itataya mo dito? Or magkano ba yung perang i-invest mo dito? Okay. Let's say, may naiwan na lang tayong $8 dito eh. Okay. Let's say, gusto kong i-invest na lang yung buong $8 ko dyan. Alright. Kailangan lang natin gawin. Click natin yan. And then, click buy Ethereum. Kung nakikita nyo, order placed na daw. So sir, paano namin ngayon malalaman kung saan nakalagay yung order namin? Okay? Pwede nyo yung makita dito, current orders. Okay? Or pwede nyo ring silipin dito sa chart mismo. Click nyo lang ito. Ayan. At first, hindi nyo pa makikita kung saan yung nakalagay nyong position. Okay? Kailangan nyo gawin is i-click nyo ito. Tapos lalabas dito yung different option na ito. Ilalagay natin yung open orders. And then, click natin ulit dito. And ngayon, napapansin nyo na nandito na ngayon yung inyong order, okay? Kapag bumaba yung presyo ni Ethereum dito sa $2,000, ibig sabihin automatically matitrigger yung inyong order at magkakaroon kayo ng position for Ethereum. Now sir, makikita din ba namin yung aming Ethereum doon sa aming asset tab dito? Makikita ba namin yan dito? Of course, hindi pa. Okay? Hindi nyo pa yan makikita dyan kasi hindi pa nga na-trigger yung inyong order. Okay? Again, pending pa lang yung inyong order. Saka nyo na makikita yung inyong order doon sa asset tab kung sakaling na-trigger na yung inyong order. Pero habang hindi pa, then dito nyo lang muna yan makikita sa chart. Okay? Now sir, gusto kong baguhin yung aking order kasi ayaw ko siyang bilhin at 2,000 levels kasi tingin ko hindi na aabot dyan yung presyo. Paano ko gagawin yan? Okay? Balik tayo dito. Balik na naman tayo dito. Nakikita niyo itong orders. Ito yung mga order natin na hindi pa natitrigger. Okay? Or hindi pa na pa-process. Pwede niyong i-cancel yan. Okay? Let's say, cancel natin ha. Okay? Sabi dito, order canceled na. Kung balikan natin doon sa chart, silipin natin ulit sa chart, ayan, wala na yung inyong order at around $2,000. Okay? Now, let's say mag-order tayo ng mas mataas sa presyo. Okay? Let's say, sir, dito na lang ako bibili kapag umabot na yung presyo dito. Let's say $2,800. Dito tayo bibili. Same process. Click lang natin yung trade. Click natin ulit yung TP or SL. Okay? Make sure na naka-choose yan. Ilagay nyo dito ngayon yung gusto nyong presyo. Let's say 2,800. It's up to you kung magkano yung itataya nyo, but let's say 100% na lang. Okay, click lang natin done and i-click natin yung buy ETH. Order placed na daw, and as you can see, nandito na rin siya sa ating orders tab. Silipin natin ulit sa chart. Ayan, kung mapapansin nyo, nandito na ngayon yung order natin. Okay, ibig sabihin, saka na mapaprocess yung ating order once tumama na yung presyo at around 2,800. Okay? Habang hindi pa na-trigger yung inyong order, hindi yan magre-reflect dito sa inyong asset tab. Maliwanag? Now, gets nyo na ba guys kung ano yung difference ng market order and TP or SL order? Market, kung bibili ka at its current price, okay? And TP or SL kung bibili ka ng mas mataas or mas mababa na presyo compared sa current price. Maliwanag ba? Now, balikan natin yung nabili nating Ethereum kanina kasi bumili tayo ng 50% lang, right? Balikan natin siya dito. Ayan. Silipin natin dito sa asset. Ito na yung nabili natin na Ethereum kanina, right? Click natin yan. Now, ipagpalagay na lang natin na umangat na yung presyo ng inyong Ethereum. Pagpalagay na lang natin na kumita na kayo. Ano yung gagawin nyo? Kailangan yung gawin is puntahan dito sa baba. Okay?
Punta kayo dito sa baba hanggang sa makita nyo ulit yung trading Ethereum na may spot. Okay? Spot trading. Click nyo yan and mariredirect ulit kayo dito. Alright? Sabihin natin, sir, gusto ko nang ibenta kasi kumita na. Okay? Same process. Kung gusto nyong ibenta at the current price, okay? Yung presyo ni Ethereum as of now, click nyo lang yung market. No, kung gusto nyo namang ibenta sa mas mataas na halaga or sa mas mababang halaga, ang i-click nyo lang ulit is TP or SL. Okay? Same process lang kanina. Let's say gusto nating ibenta si Ethereum at the market price or yung current price ni Ethereum. Okay? Lagay lang natin, okay? And then, click natin, sell Ethereum. Ibig sabihin, nabenta na natin lahat-lahat ng ating Ethereum. Kung mapapansin nyo, 0 na yung Ethereum na hawak natin. Now, kung i-check natin yan sa ating asset tab, mapapansin nyo na wala na dito yung Ethereum kasi nabenta nyo na ngayon yan. Okay? Bumalik na siya ulit ngayon dito sa ating USDT. Okay, na-convert na siya ulit into US dollars or USDT. So, ganyan yung gagawin nyo, okay? Kung gusto nyo bumili, buy. Kung gusto nyo magbenta, sell. Okay? Kung gusto nyo bumili at the current price, market order. Kung gusto nyo bumili sa mas mababa or mas murang presyo, piliin nyo yung TP or SL. Maliwanag? Itong dalawa lang ang kailangan nyong malaman as of now. Okay, ito lang yung pinaka-importante. Alright, so that's it for now. Until next time, have a great day. Peace out.